ihatid na sa kanyang huling hantungan si DILG Secretary Jessie Robredo. Bago yan, bumuhos ang papuri at pasalamat para sa kalihim mula sa kanyang pamilya, katrabaho sa gobyerno at maging mula sa mga simpleng mamamayan na kanyang pinagsilbihan. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Mula sa huling gabi ng burol hanggang sa Requiem Mass kanina, hindi na iniwan ng mga Nagueño at iba pang nakikiramay si DILG Secretary Jessie Robredo. May ilang di napigilang maluha habang sinasariwa ang kanyang alaala. Si Father Kulanday Raj Ambrose ng Missionaries of the Poor, hindi inakalang ang huling misa niya sa Naga bago ang bagong deployment ay para sa kaibigang si Robredo. He was a man of the masses to the countless, nameless and faceless persons who make up the bulk of our society. He felt his cup was overflowing. He did not even dream the things that have come to him. He was satisfied with whatever he had. He sympathized with those who mourned. He hungered for justice and righteousness. He was humble and meek even when raised to one of the highest positions in the country. Lead us to a place, hide us with your praise, give us faith so we'll be saved. Pagkatapos ng Requiem Mass, iginawad sa yumaong kalihim ang Philippine Legion of Honor, ang pinakamataas na parangal na maaaring ibigay ng Pangulo na hindi na kailangang aprubahan ng Kongreso. Sinariwa rin ng kabiyak ng kalihim na si Atty. Leni Robredo ang huli nilang pag-uusap. During our moments together, he would always say that between the two of us, he would be the first to go. I never believed him then. When he became a member of the cabinet, I was always nervous whenever he would take a private plane or a helicopter. We constantly argued about the necessity of it all. I was able to reach him at 4:40 in the afternoon, just before the plane plunged into the sea. He told me in the calmest voice that he would call me later. He said he was just taking care of something. He never called me back. Binalikan din ni Atty. Leni ang dedikasyon sa trabaho ng kanyang asawa. My husband was always cautious not to enjoy the perks of his position because he was always afraid that he'd get used to it and be tempted to do all means just to stay in power. He used to tell me, mahirap nang masanay at baka hanap-hanapin ko. He was conscious not to spend beyond our means. His heart always cries out to the poor and the marginalized. When he talks to me about his work, he would always tell me, kawawa talaga ang mahihirap, and hope that he could do more to make life easier for them. Sa kabila nito'y ni minsan, hindi raw nila naramdamang mag-ina na nagkulang ng panahon para sa kanila ang padre de pamilya. That was Jess to the very core. He was always working so hard, but at the same time, always rushing home to be with his family. The weekend before that fateful crash, he fixed everything in the house. Busted lights, broken doorbell, leaking faucets. He always looked forward to feeling like a regular man of the house. We are devastated by your loss, but even if we are grieving, we will continue to live because your spirit lives in us. I will make sure that your dreams for our children will be fulfilled. I will not say goodbye because I know that you will never leave us and will always be in our midst. You are home now. You are back where you truly belong. Rest well. We will love you forever. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world.
Sa eulogy ng Pangulo, sinabi niyang hindi na bago ng politika si Robredo at pinapurihan ang kanyang paglilingkod sa bayan. Talaga pong huwarang lingkod bayan si Jesse. Nakatuon palagi sa kapwa at handang magsakripisyo. Sa lahat ng mga nakakausap ko, siya ang taong walang kapase-pasensya sa bola. Tahimik at masipag siyang nagtatrabaho. Hindi siya nagpapadala sa kapangyarihan. Mission accomplished na siya sa mundong ito. Marapat lang na matamasa na niya ang magantimpala ng isang buo at mabuting buhay sa piling ng Diyos Ama. Nasa hanay na po si Jesse ng mga bayaning sumusubaybay sa atin mula sa kalangitan at nagbibigay lakas sa atin upang ipagpatuloy ang kanilang mga mabuting gawain. Kaya't huwag na po tayong lumuha. Hanggang sa Metro Manila, may mga inalay na tribute para sa kalihim sa araw ng kanyang state funeral. Ang barko ng Coast Guard nagkaroon ng 3 minutong seremonya ng blowing of horns. Sa Caloocan Fire Station, umalingaw-ngaw ang sirena ng fire truck. Habang sa kanyang dating tanggapan sa DILG, isang misang inalay ng mga kawani. Sa funeral cortege mula Basilica Minore de Nuestra Señora de Peñafrancia hanggang sa Naga Imperial Crematory and Columbari, dagsa ang mga simpleng mamamayang gustong masilayan ang kalihim sa huling pagkakataon. Isang pagpupugay sa kanilang Secretary Pogi. Napakamabait ng tao, mabuti siya, magkasama. Nung mamatay yung asawa ko, tsaka yung anak ko na aksidente ng Pinsomel, siya ho tumulong sa amin. Malapit po siyang lapitan talaga. Para po kay Robredo po, bakit niya siya gustong makita? Mabuti siyang tao. Kasi po, mabuti po siyang leader. Yung yellow, para daw po kay Noynoy. Tapos yung black, para po sa pagdadalamhati namin or parang condolence na rin po sa family pakikiramay na rin po sa family ni Secretary Robredo. At parang na rin po, nalulungkot kami dahil sa pagkamatay niya. Nagsilbing mga honorary pallbearer ang ilang miyembro ng gabinete. Kasunod ng labi, naglakad ang Pangulo at ang pamilya Robredo. Binigyan si Robredo ng 3 volley salute ng PNP. Habang tinugtog naman ng AFP ang taps. Nakatutok ang lahat habang itinutupi ng ilang beses ang watawat. Na iniabot ito sa Pangulo na siya namang naghandog nito sa biyuda ng kalihim. Pagkatapos ng cremation, dinala ang abo ng yumaong kalihim sa kanyang huling hantungan sa Eternal Gardens. Mula sa Naga City, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.